Sa panulat ng author writer na si Tio Moreno ay isinalaysay nito ang tila failed na pagpupush ng ilang mga kongresista upang tumbukin ni Curly Discaya ang anomalous flood control project ay nagsimula pa noong panahon ni Duterte. Anya na si Senator Lely de Lima ay nag-focus ito sa isang paragraph sa Discaya affidavit kung saan tinanong nito si Discaya ng ilan sa kanila sa old administration. Paulit-ulit na tinanong ni de Lima kung ilan sa kanila pero ang sagot lamang ni Curly ay wala po akong ibang babanggitin. Sumunod ay si Kong Terry Ridon. Agad itong nagsabi na wala pong naniniwala na hanggang 2022 lang iyan, pointing ulit sa mga Duterte. Pangatlo ay si Shell Jokno. Ang pinunto ulit nito ay ang 2016 at hindi ang issue ng 2022. Ang sagot lamang ni Discaya dito ay hindi po. Nagkaroon kami ng unti-unting flood control project nung panahon pa ni President Gloria Macapagal Arroyo and President Benigno Aquino. Sumunod ay si Kong Garin na nagsabing ang Discaya financial statement ay tumaas noong 2016. Ang sagot ni Discaya ay under Duterte ay program fund, walang kickback. Panglima ay si Kong Luis Tro, push question ulit. Ang sagot ni Curly ay marami po kaming project na naban ng Duterte administration. Sa huli ay sinabi ng manunulat na si Tio Moreno na ang under Marcos and Program Fund become the playground of corruption. DPWH 3-strike policy is being used as a weapon to force contractors into kickback. Senate President Vicente Soto III tumangging pirmahan ang request ni Senator Rodante Marcoleta na isailalim sa Witness Protection Program ang mag-asawang Pacifico Curly Discaya at si Sara Discaya. Matapang na sinabi ni Davao City Representative Paulo Duterte na kung gusto ninyong malaman kung may ghost project under 51 billion pesos, then go ahead, investigate it, show all the records and check the ground. Ito ay matapos siyang idawit sa flood control project nung panahon ng panunungkulan ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Ibinunyag ni Senador Jinggoy Estrada na may natanggap siyang babala na uungkatin ang mga dati nitong issue ng katiwalian. Anya na in my opponents think they can weaponize my past to stop me from investigating. Nagkamali sila. My brother Jevy Ejercito known as the good one. Okay lang po yan dahil kapatid ko naman siya. But let me be known as the Estrada who went after the bad ones. It's unfair for me to connect my past to the issue today. I'm doing my job. Di naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko pero maganda na yung aking performance. Muling pinabulaanan ni Senator Risa Hontiveros ang mga ibinabatong akusasyon laban sa kanya kaugnay sa bilyong-bilyong korupsyon sa PhilHealth. Anya na wala akong kinalalaman sa anumang anomalya sa PhilHealth. Si Hontiveros ay naging board member ng PhilHealth taong 2014 to 2015 panahon ni dating Pangulong Aquino.